Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay sa Psalms 40 verse 5. Many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward, they cannot be reckoned. Ito po ay pangungusap po ni David. Ito yung panahon na nagbibigay siya ng reflection sa kabutihan ng ating Panginoon. The title of our devotion this morning is Reflection of God's Goodness. Sinasabi po ni David, hindi niya halos mabilang ang mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, mga kabutihang ginawa ng Diyos. Hindi niya mabalance, hindi niya ma-multiply. Ika nga talagang sobra-sobra, wala siyang sapat na salitang pwedeng gamitin na maging angkop sa maraming ginawa ng Panginoon na sa kanyang buhay. So in summary, he is saying God has been good to him. God bless him more than a man can ever dream of. Kaya kung ikukumpara po natin, kung i-apply natin sa ating buhay Kristiyano, alam niyo po talagang ganun din, wala po tayong sapat na salita na pwedeng magamit sa sobrang kabutihan ng Diyos sa nagdaang taong 2024. Kaya naman, naririto po kung papaano niya nireflect ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Unang-una, yung kanyang attitude of praise. Reading verses 1, 2, and 3, I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of thy miry clay, and set my feet upon the rock, and established my goings. And he hath put new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Mapapansin niyo po rito ang kanyang pagiging grateful. Ang kanyang gratitude is not based on the material things. Bagkus ito ay base sa blessings na sa kanyang spiritual na buhay. Kahit walang material, kahit sa ating buhay, kahit walang pera, kahit walang possessions, alam nyo, hindi yun magiging dahilan para po tayo makalimot sa napakaraming kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Lalo na yung kaligtasan. Wag na hindi natin babanggitin sa pagpapasalamat sa Diyos ang kaligtasang natamo natin. Binago niya tayo. Binago niya ang ating buhay, ang ating destinasyon. Nasaan na kaya tayo kung tayo ay hindi nakalasap ng kaligtasan? So that is something that we need to be grateful about. That's his attitude of praise. Pangalawa po, the assessment of blessing ni David. Again, sa verse 5, practically nahirapan si David na isa-isahin ang blessings ng Diyos sa kanyang buhay.
mula sa kanyang pagiging bata hanggang siya ay maging hari. Hindi niya makakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa paraang dinitalye niya, sa paraang inisa-isa niya, ay talagang tunay na ang kanyang puso ay binabaha ng pagpapasalamat ng mga pagpapala sa kanyang buhay. Sana ganun din po tayo. Kung may attitude po tayo ng may pagpapasalamat, ay tayo'y titibay, tayo'y magiging closer to Him. Ang simula ng taong ito ay isang malaking opportunity to reflect all the goodness of God. At pangatlo po, notice the appreciation of God's goodness. Sabi ni David, I delight to do thy will, O Lord. That is in verse 8. Ang implication po nito ay kahit sa panahon ng pagsubok, kahit sa panahon ng difficulties ng buhay ni David, yung time na siya po ay hinahanap ni Haring Saul para siya ay patayin sa kadahilan ng naiinggit lang si Haring Saul dahil narito si David na pinili ng Diyos para siya ay palitan. So here's David, because God was with him, nakuha niya pang sabihin, I delight to do thy will, O Lord. Ngayong 2025, ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat ay ang magtapat. Magtatapat tayo dahil ang napakabuti niya sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Lahat ng ating mga pinagdaanan ay nalagpasan natin. Yung panahon na tumatakbo ka sa mga kakilala pero ang iyong hangarin, ang iyong desire, ang iyong request fell into deaf ears. Pero nang ito po ay marinig ng Diyos, agad-agad na ikaw ay tinulungan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Wala tayong time para mag-isip na hindi mabuti ang Diyos. God is always good. We made it in this year 2025. Amen. God bless you.